Hi Kira, good day po. Sana mapansin at ma-post itong kwento ko. Hindi po ito personal na karanasan, kundi ikinuwento lang ito sa amin ng isa naming kamag-anak. Hanggang ngayon kapag napapag-usapan namin to sa mga reunion namin o simpleng inuman sa probinsya, hindi pa rin nawawala ang kilabot ko. Kayo na po ang bahalang humusga kung maniniwala kayo. Pero para sa amin, totoo ang nangyari sa batang ito. It happened years ago na sa isang probinsya sa Visayas. Yung pinsan ng kamag-anak namin, na tawagin na lang nating Ate May, ay isang tahimik, masipag at sobrang talinong bata. Elementary pa lang siya noon, pero kilala na siya sa school nila dahil halos hindi nawawala sa honor roll. Simula grade 1 hanggang grade 6, lagi siyang rank 1 sa klase. Hindi man sila mayaman, sobrang proud sa kanya ang buong pamilya niya. Kasi siya yung tipong bata na hindi kailangang sabihang mag-aral. Kahit walang tutor, kahit simpleng ilaw lang na bumbilya sa gabi, nagagawa pa rin niyang maging top student. Pero habang tumatagal, napapansin na raw ng pamilya nila na parang may mga tao sa paligid na hindi natutuwa sa achievements ni May. May mga kapitbahay daw na pasimple kung magsalita. Yung tipong nakangiti sa harap pero may kasunod na talagang matalino ba yan? O baka naman may ibang dahilan? May isa pang araw na nanay ng kaklase na pabirong nagsabi sa tindahan na hindi naman siguro habang buhay na nasa taas yan, no? Noong una, hindi lang pinapansin ng parents ni May. Sanay na raw sila sa inggitan, lalo na sa maliit na lugar kung saan halos lahat ay magkakakilala. Nagsimula ang lahat isang linggo matapos ang recognition day nila. Umuwi raw si May galing sa klase nila na matamlay. Inakala ng mama niya na baka daw pagod lang o naiinitan. Pero pagsapit daw ng gabi, nilagnat siya ng mataas. Hindi ordinaryong lagnat. Yung tipong nanginginig yung katawan pero pinagpapawisan ng malamig. Kinabukasan, hindi na siya makatayo ng maayos. Sumasakit daw ang tiyan, likod, ulo, pati kasukasuhan niya. Minsan umiiyak na siya sa sakit. Tapos maya-maya, bigla na lang mananahimik, tititig sa isang sulok ng kwarto na parang may tinititigan. Dinala siya sa health center noong una at binigyan lang ng antibiotics at gamot para sa lagnat. Pero imbis na gumaling, lalong lumala ang kondisyon niya. Ilang araw pa lang ang lumipas, namayat siya agad, namutla at halos ayaw nang kumain. Kapag pinipilit siyang kumain, sumusuka siya. Kapag pinapainom ng tubig, minsan bigla niyang iluluwa at sasabihing mapait raw kahit malinis na tubig naman yun. Ang pinaka nakakatakot, gabi-gabi raw siyang nagigising ng madaling araw at umiiyak habang hawak ang dibdib niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mama niya na parang may mabigat daw na nakadagan sa kanya at hirap na hirap siyang huminga. Dahil hindi na kinakaya, dinala na siya sa ospital sa bayan. Doon siya inadmit dahil sabi ng doktor, kailangan raw na obserbahan siya. Kumuha sila ng dugo, ihi at kung ano-ano pang laboratory test. May x-ray, may ultrasound, may monitoring ng BP at oxygen. Halos araw-araw may bagong test na ginagawa sa kanya. Pero iisa lang ang sagot sa pamilya. Normal ang results ng mga test na yon. Walang makita ang mga doktor na malinaw na dahilan kung bakit nagkakaganoon ang kondisyon ni May. Hindi raw tugma ang ipinakikita ng katawan niya sa mga lumalabas sa laboratorio. Sobrang hina na ang bata pero wala silang mahanap na sakit. Habang tumatagal ang pananatili niya sa ospital, ay mas lalo raw nagiging kakaiba ang nangyayari. May isang gabi na bigla na lang nag-alarm ang monitor niya. Kahit maayos naman ang lagay niya ilang minuto bago yun. Tapos may nurse daw na nagsabi na parang may naaamoy siyang kandila o sunog na dahon pag dumadaan siya sa room ni May, kahit bawal naman daw ang ganoon sa ospital.
Minsan naman, nagigising ang mama ni May dahil nadidinig niyang may mahinang kumakatok sa may paanan ng kama ng anak niya. Akala niya nurse lang, pero pagbangon niya, wala naman daw tao sa pinto at tulog ang bantay sa kabilang kama. Noong ikatlong araw nila sa ospital, may matandang babae raw na na-confine sa kabilang room. Kasama nito ang anak niyang lalaki. Tahimik lang daw ito at mukhang simpleng pasyente lang din. Pero ayon sa kamag-anak namin, albularyo daw pala ang matandang yun sa lugar nila. At kilala raw talaga sa probinsya nila na may alam pagdating sa mga hindi maipaliwanag na karamdaman. Hindi yun alam ng pamilya ni May noong una. Napansin na lang daw ng matanda ang kakaibang lagay ng bata na yon. Dahil sa tuwing dumadaan daw siya sa hallway, napapahinto siya sa tapat ng room ni May at napapailing. Bandang hapon, kinausap daw ng matanda ang mama ni May. Tinanong niya kung gaano nakatagal ang sakit ng bata at kung totoo bang wala pa ring makitang dahilan ng mga doktor. Nang marinig niya ang lahat, bigla raw siyang tumahimik at tinitigan si May na noon nakahiga lang sa kama. Pawis na pawis at tulala. Maya-maya, sabi raw ng matanda sa mahinang boses, "Hindi ito ordinaryong sakit. May nagpapahirap sa batang ito." Siyempre nagulat ang pamilya. Hindi raw agad naniwala ang papa ni May dahil nasa ospital sila at gusto niyang maniwala sa doktor. Pero sa sobrang desperado na nila, pinakinggan na rin nila yung matanda. Sabi raw ng albularyo, pagpasok pa lang niya sa hallway ay may mabigat ng pakiramdam siyang naramdaman. Parang may nakadikit daw kay May na hindi ordinaryong sakit kundi gawa ng tao. Pinahawak daw niya ang kamay niya sa noo ng bata at agad niyang binawi dahil sobrang init daw ng pakiramdam. Pero hindi init na dahil sa lagnat. Ibang klaseng init daw na para daw bang sinusunog mula sa loob. Doon na raw sinabi ng matanda na posibleng kinukulam si May. Ayon sa kwento, hindi raw agad umimik ang mama ni May. Napatakip na lang daw siya ng bibig at umiyak. Ang papa naman niya, kahit halatang nag-aalangan, ay pumayag na ring subukan ang kung anumang pwedeng gawin. Ang sabi ng matanda, kung gusto raw nilang makasiguro, kailangan niyang magsagawa ng ritual agad habang nandoon pa sa ospital. Dahil pakiramdam daw niya, lumalalim na ang tama sa bata. Hindi na raw pwedeng patagalin pa. Gabi na noon nang gawin ng matanda ang ritual dahil ayaw nilang makatawag ng pansin. Sa loob mismo ng hospital room, ginawa ang ritual ng palihim. Ang sabi ng kamag-anak namin, sinabihan lang nila yung mga nurse na wag munang istorbehin si May dahil pinapatulog na. Pinatay raw ang ibang ilaw sa kwarto at yung maliit na ilaw lang sa gilid ng kama ang naiwan. Inilabas ng matanda mula sa dala niyang baga ang ilang mga dahon, langis, asin at isang maliit na tela na may tali. Hindi raw maingay ang ritual. Wala iyong sigawan o dramatic na eksena na gaya ng sa mga pelikula. Mas nakakatakot pa nga raw kasi sobrang tahimik talaga. Pabulong lang magsalita yung matanda habang paikot-ikot ang kamay niya sa may tiyan at dibdib ng bata. Para ba itong may hinihila na hindi nila nakikita? Habang tumatagal ang ritual, doon daw nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Bigla raw namilipit si May sa kama kahit na ilang oras na siyang matamlay at halos hindi makagalaw. Namilipit daw siya na parang may matinding sakit sa tiyan. Nagsimulang umiyak ang mama niya habang hawak ang mga paa ng bata para hindi masaktan. Tapos bigla raw bumukas ang mga mata ni May at tumitig sa may kisame. Hindi raw yun normal na tingin ng bata. Para daw bang hindi siya ang nakatingin. Maya-maya pa, nagsuka raw ito sa gilid ng kama ng maitim na likido na may halong parang putik at maliliit na bagay na hindi nila mawari kung ano. Para daw bang sinulid o buhok. Doon na daw napaatras pati ang tatay niya.
Sobra daw silang nagulat. Tahimik lang yung matanda habang pinupunasan ng bibig ni May. Pagkatapos daw nun, sinabi niya na kumpirmado ang hinala niya. May ipinadala daw talaga sa bata. May gumagawa raw ng kulam dahil sa matinding inggit. Hindi raw ito simpleng galit lang o tampo. Malalim daw ang intensyon. Tipong gusto talagang pahinain ang bata para hindi na makapasok sa school, hindi na makapag-aral, hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan. Nang tanungin daw ng mama ni May kung bakit gagawin yun sa isang bata, ang sagot lang daw ng matanda, dahil may mga taong hindi matanggap na may mas nakakaangat sa kanila. Kahit bata pa yan, basta nakikita nilang hadlang siya sa gusto nila. Doon daw, parang napagdugtong-dugtong ang lahat. Naalala ng mama ni May yung mga naririnig niyang komento noon sa school at sa mga tindahan. Lalo na mula sa isang magulang na laging ikinukumpara ang anak nila kay May. May isang babae raw talaga na ilang beses nang nagpaparinig noon na sana raw bumaba naman sa pwesto si May dahil wala nang ibang nabibigyan ng chance mag-rank 1. Hindi naman nila napatunayan kung sino talaga ang may kagagawan. Pero doon na nagsimulang maniwala ang pamilya na inggit nga ang ugat ng lahat ng yon. Tinapos daw ng albularyo ang ritual bandang madaling araw na. Pinainom niya si May ng kaunting tubig na may dasal at pinahiran ng langis sa noo, dibdib at mga palad nito. Bago siya umalis, binalaan niya ang pamilya na wag daw nilang iiwang mag-isa ang bata sa loob ng ilang araw. At paglabas daw ng ospital, kailangan siyang iuwi muna sa probinsya para ipagpatuloy ang dasal at paglilinis. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, kinabukasan daw ay himalang bumaba na ang lagnat ni May. Nakakakain na rin siya kahit lugaw nang hindi niya isinusuka. Nakakaupo na rin siya sa kama at nakakausap na rin ng maayos kahit na mahina pa rin. Nang ulitin ng doktor ang check-up ay mas stable na raw ang lagay niya kumpara ng mga nakaraang araw. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na siyang nakalabas ng ospital. Hanggang sa huli, wala pa rin naibigay na malinaw na diagnosis ang mga doktor sa naging sakit ng batang si May. Hindi na raw ipinagsabi ng pamilya ang buong nangyari sa ibang tao dahil ayaw nilang masabihan na baka daw gumagawa lang ng kwento. Pero simula noon, naging sobrang maingat na sila. Hindi na rin pinapabayaan si May noon na umuwing mag-isa galing school. At may mga ipinapasuot at pinapainom din sa kanya na may dasal ng albularyo bilang proteksyon. Unti-unti naman mula noon, bumalik na siya sa dating sigla. Nakatapos din siya ng pag-aaral ng maayos. Pero sabi ng kamag-anak namin, kahit matagal na ang lumipas, hindi pa rin nakakalimutan ng pamilya nila ang gabing yun na mismong sa loob ng ospital, ginawa ang ritual para maligtas ang bata. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanila kung sino talaga ang gumawa at paano nilang nagawang manakit ng inosenteng bata nang dahil lang sa inggit. Pero isang bagay lang daw ang sigurado, na hindi lahat ng sakit ay nadadaan at natutukoy sa laboratory test at hindi lahat ng kalaban ng tao ay nakikita ng mata. Hi, good day po sa inyo. Hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko para makapag-send ng kwento. First time eh. Tawagin mo na lang akong Nads, not my real name. Isa po akong avid listener since 2020. First time ko pong magbabahagi ng kwento, kaya sorry na lang po in advance kung medyo magulo yung pagkaka-construct ko. Background lang po patungkol sa akin. Isa po akong medtech dito sa isang laboratory sa Davao.
Mahilig ako sa horror stories pero nakakaramdam din ako ng kilabot at the same time. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Kasi naniniwala ako na hanggat may scientific explanation, walang horror na nangyayari. So eto na nga, closer ako that time. 4 PM pa ang out ko and sa Yuripara section ako nakarotate that time. Bale ako ang nagpa-process ng mga ihi at dumi ng mga patients namin. Isingit ko na lang din na ang laboratory namin ay nasa second floor. Tapos yung Yuripara section nakakwarto na walang closed door. At ang labas nun is yung HCS section. At yung isa pang nakakwarto is yung DT area na katapat lang ng Yuripara. Since 40 minutes na lang before ng out ko, nakasarado na yung main door sa lab. So sa DT area na lang kami lalabas kasi may isa pang door doon para makalabas. So balik tayo sa main point ng story. That time, may kasama pa ako. Tawagin na lang natin siyang Ate Meg. Si Ate Meg ay isa sa mga medtech tulad ko. At nung time na yon, siya ang nakarotate sa DT. At ang out niya 4 PM. 10 minutes bago siya mag-out, tinawagan siya ng isang staff sa baba na may patient pa daw. Magpapakuha daw ng dugo for CBC. Di nagpaalam siya na bababa daw siya. Sabi ko naman, sige go lang te. So ako na lang mag-isa ang naiwan sa second floor. At nagsimula na akong mag-disinfect ng area ko. Kasi nga uwing-uwi na ako nun. Habang nagdi-disinfect ako, may narinig akong naglalakad sa HCS area. Yabag na parang busy at parang may kinakalikot na mga machine. So napaisip ako na ang bilis naman atang makaakyat ni Ate Meg. Parang kabababa pa lang niya. So sinilip ko. Paglabas ko ng area, wala akong nakitang tao. Kaliwa, kanan, wala. Nagkibit balikat lang ako nun. Nagpatuloy ako sa pagdidisinfect. After 15 minutes ata, dumating na si Ate Meg. Hinihingal. Kaya naman tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Sumagot naman siya. 4 na patients pala yung nagpapa-extract ng dugo. Akala niya raw isa lang. Anong oras na nga noon? Hindi pa raw siya makakapag-out. Sabi pa niya ang hilig nilang magpalab ng ganitong oras. Alam nang magsisiuwian na tayo. Tumawa na lang ako nun. Sabi ko, out ka na te. Iwan mo na yung samples. Ako na magpa-process niyan. Pero sabi niya, ayos lang daw. Tapos habang nag-e-encode ng mga resulta, biglang sumagi sa isip ko yung nangyari kanina. Tinanong ko siya, Ate, bumalik ka ba kanina dito? Tinignan niya ako. Ha? Hindi. Natagalan nga ako sa baba Kasi nga 4 yung patients, diba? Sabi niya. Talaga? Kanina kasi may narinig akong nagkakalikot ng machines at parang busy kung gumalaw dyan. Kaya akala ko ikaw yun na nakabalik na agad. Sabi ko lang. Huminto siya sa pagpaprocess ng dugo sa machine. Lumapit sa akin. Hoy Nads, wag mo akong tinatakot ha. Kakaakyat ko lang. Kinakabahang sabi niya. Hindi nga. Totoo kasi parang tao talaga Pero pag silip ko, wala naman. Natatawa ko pang sabi habang nag-e-encode. Kaya ayun, si Ate Meg, imbis na mag-out, hindi umalis sa tabi ko. Tiningnan ko naman siya. Sabi ko mag-out na siya kasi 4:20 na. Umiling siya. Sabi pa niya ayaw raw niya dahil natatakot siya. Naiiyak-iyak pa niyang sabi sa akin. Kaya naman tinawanan ko lang din siya. Sabi ko naman, sige samahan kitang dumaan sa DT. Kasi yung DT area naka-off na yung lights except lang sa hallway papuntang door. May kwento-kwento pa naman doon. Ayoko Nads, samahan na kita. Natatakot ako Sabi ni Ate Meg. Natawa na lang ako sa kanya nun. Kasi anong point na sasamahan niya pa ako pero siya naman tong natatakot. Ate Meg, hindi naman ako inaano kung sino man yun At di naman ako natatakot. Di mo ko kailangan samahan. Sabi ko sa kanya. Pero ayaw niya talaga. Sinasabi niyang natatakot daw talaga siya para sa akin.
Kaya naman sinamahan niya na lang talaga ako kahit hindi naman kailangan. Tinapos niya na lang yung pinaprocess niyang CBC at mag-overtime na lang daw siya. Pero halatang natatakot pa rin. Nasabi ko na lang sa kanya, ako nga tong nakaranas pero hindi natatakot eh. Ikaw tong nakwentuhan lang, mas takot ka pa sa akin. Natatawang sabi ko pa sa kanya. Kada galaw niya kasi, gusto niya nasa tabi niya ako para samahan ko daw siya. Natatawa na lang talaga ako nun kay Ate Meg. Ewan ko pero hindi ako nakaramdam ng takot that time. Parang wala lang kasi. Baka hangin lang o baka stress lang. At kung ano-ano ang naiisip at nararamdaman ko nun. Pero pagdating sa mga kwentong horror ng iba, doon ako nakakaramdam ng kilabot. Ewan, weird ba? Ayun lang Kuya Kira. Hindi siya gaanong nakakatakot pero sana mabasa at ma-share mo ito. Thank you po at ingat po tayong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leia. Ito po ay naganap noong nakaraang taon lamang. Na-confine po ako sa ospital dito sa San Pedro, Laguna. Bale, 2 na lang kami ng anak kong babae na 16 years old. Yung bahay namin halos katabi lang ng ospital. Ninais ko talaga na manatili sa lugar na to dahil malapit lang sa ospital at may eskwelahan na katapat mismo. Isang umaga, inapoy ako ng lagnat. Hinang-hina ako noon. Aaminin kong natakot ako para sa aming mag-ina, lalo't kamamatay lang ng aking asawa. At ayoko naman na sumunod akong mawala. Pero kasi nung time na yon, halos hindi na ako makausap ng anak ko. Kinakausap na nila noon ang anak ko para sa iyahandang mga papeles at interview tungkol sa akin. Natatakot na ang anak ko noon dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lalo na't ako naman ang gumagawa ng lahat para sa aming mag-ina. Isa pa, menor de edad lang siya noon para siya ang maging in charge tungkol sa akin. At dahil private hospital yon, siya ang tinatanong nila kung paanong babayaran yung bill namin doon at kung ano-ano pang mga tanong. May notebook naman ako ng mga bagay na tungkol sa akin, like mga ID numbers, lalo na ang PhilHealth ko. Tapos napagdesisyonan ng ospital na i-confine nga ako at dahil wala daw available na ward, ilalagay ako sa private room. Ayoko nga sana kasi alam kong malaki ang magiging bill namin. May konting ipon naman sa bahay kaya pinakuha ko yun sa anak ko pati yung mga papeles na kakailanganin. Nasa 4th floor kami nun at kahit katapat namin ang LM school, mas mataas pa rin ang aming kwarto. Ang anak ko nga pala ay may third eye at ang unang gabi namin doon sa ospital, hindi siya makatulog. Nakahiga lang siya nun sa sofang mahaba na pwedeng higaan ng bantay. Nasa dulo yung sofa na yon. May sariling banyo yung kwarto at perming nakasindi lang ang ilaw nito. Pero maya-maya, yung pinakapinto ng banyo, dahan-dahan daw na bumubukas. Kung sakali man na kusang gagalaw ang pinto ng banyo, dapat ay papasara. Dahil may bintana doon, kaya kung gagalaw man yung pinto dahil sa hangin, dapat ay pasara yun. So doon pa lang, nakaramdam na ng kakaiba ang anak ko. At sa tuwing papakuhain ko siya ng tubig sa dispenser sa hallway para sa aming inumin, ayaw niyang lumabas, lalo pag hapon at gabi na. Kasi may kakaiba daw siyang nararamdaman. Hindi ka halos makakatulog sa 4 na gabing nandun kami. Kasi maya't maya, may nagche-check ng vitals ko. Kahit nga naihimbing ka na sa pagtulog, gigisingin ka pa dahil papainumin ka rin ng gamot. Isang madaling araw, gising na gising pa kami ng anak ko. Nagkukwentuhan pa kami. Nang biglang may pumasok na nurse. Usually bumabati siya ng good morning o kaya good evening. Tapos sasabihin na magche-check ng vitals o kaya ay iinom ng gamot o di kaya naman papalitan ng swero. Pero itong nurse na to, bukod sa bagong muka na nakamask,
Siya lang yung bukod tanging hindi kumikibo. Kasi halos lahat sila ay pamilyar na sa amin ang muka. Pero alam mong nakangiti siya kasi makikita mo rin sa mga mata. Ni hindi niya sinasabi kung anong vitals ko. Like BP, oxygen level, temp ko. Wala. After niyang makuha yon, basta lang siyang lumabas. Kaya naman nagkatinginan kami ng anak ko. Tapos isang gabi naman habang natutulog na ang anak ko na nakatakip pa ng una ng mga mata at nakadaga ng mga braso, ay bigla na lang siyang nagangat ng braso. Tapos medyo naaninag niya na tila daw may nakatayo sa tabi niya na nakakulay itim. Hinayaan lang daw niya. Alam niya kasi na kakaibang nilalang yun. Tapos nung huling gabi namin doon, naiihi ako. So bumangon akong mag-isa para mag-CR. Hindi ko na ginising yung anak ko dahil mahimbing na ang tulog niya noon. Ayoko siyang istorbohin pa. Hila-hila ko yung dextrose stand noon. Nakaswero pa akong pumasok sa CR na perming nakabukas nga ang ilaw. Maliwanag na maliwanag ang CR namin sa kwarto at alam kong walang tao. Nang umupo ako sa inidoro at nasa kalagitnaan ng pag-ihi ko, naramdaman ko na tila ba may nakatayo sa tabi ko na nakakulay itim. Laking gulat ko na lang nang may nakita akong anino na kasama ko sa loob ng banyo. Nilingon ko agad-agad yun at sobra akong nagulat kasi may kasama talaga akong anino. Pero kulay itim siyang figura na hindi ko malilimutan. Nilakasan ko lang ang loob ko nun. Binanggit ko ang pangalan ni Jesus. Pagkatapos ay dali-dali na akong bumalik sa aking kama dahil bigla siyang nawala sa aking paglingon. Yun na yung last night namin doon. Kinabukasan ay madidischarge na ako. Yung anak ko na ang nagpunta sa billing kinabukasan kahit kaya ko naman na sana na ako na ang magpunta at magbayad sa cashier. Hindi niya ako pinayagan. Siya na lang daw. So nakaswero pa rin ako nito. Hindi pa ako makalabas kahit sa hallway man lang kasi medyo nakakaramdam na ako ng takot that time. Inaalala ko rin kung magkano yung magiging bill ko sa ospital. Nagdadasal ako ng taimtim nun. Nakapikit ako na sana hindi ganoon kataasan yung bill namin. Dalangin ko rin na kung may espiritu man sa kwarto na yon, wag na sanang sumama sa amin sa pag-uwi. Habang nagdarasal ako, medyo nakataas ang mga kamay ko nun na animoy kumakanta ng ama namin. Pero laking gulat ko na lang na sa pagmulat ko, yung kuko ko sa hinlalaki ay nagkulay itim na parabang nilagyan ng uling na itim at tanging yun lang ang meron. Nalabis kong ikinabigla. Alam kong magaling na ako pero mukhang aatakihin pa ako sa takot nun. Maya-maya rin naman bumalik na rin ito sa dating kulay. Dumating na rin ang anak ko kaya naman dali-dali na kaming nag-impake ng mga gamit namin at mabilis nang lumabas ng ospital. Hindi ko makakalimutan ang huling pagkakataon na dinalaw namin ang lola ko sa ospital sa probinsya. Halos 2 taon na siyang nakatira roon dahil lumala na ang demensya niya. Minsan kilala niya kami pero madalas niya kaming mapagkamalan na mga taong matagal nang wala. Bihira kaming makabisita dahil parehong busy sa trabaho ang parents ko. Samantalang ako, ang kuya ko, nag-aaral pa. Pero kapag bakasyon naman namin sa school, madalas kami doon tuwing off nila mama. Tahimik ang buong ospital pagkagabi. Noong una, normal lang naman ang lahat. Nakaupo lang si Lola sa wheelchair habang nakatanaw sa bintana. Paminsan-minsan, napapangiti siya na parabang may nakikita sa labas kahit bakuran lang naman ang naroon. Bandang 11:00, napansin kong hindi pa tulog si Lola. Nakatitig lang siya sa kisame. Hanggang sa mapansin ko na parang may sinusundan ng mata ni Lola. Tinignan ko yon. Napatingin din ako sa taas pero wala naman akong makita. Kaya naman hindi ko na lang din pinansin.
Ilang minuto ang lumipas bago ko napansing hindi kisame ang tinitignan niya. Nasa likod ko na ang tinitignan niya. Hindi agad ako lumingon. Pakiramdam ko kasi kapag lumingon ako ay may makikita akong hindi ko gustong makita. Pinilit kong wag pansinin yon. Maya-maya napansin kong nanginginig ang mga kamay ni Lola. Para siyang nanginginig sa takot. Base na din sa ekspresyon ng mukha niya. Makailang beses ko siyang tinawag. Tinanong ko kung anong nangyayari sa kanya, kung anong nararamdaman niya. Pero wala. Sa takot ko na baka may kung anong mangyaring masama sa kanya, tumawag na ako ng nurse. Ilang beses kong pinindot yun. Pasilip-silip na nga ako sa labas nun, pero hindi ko rin naman magawang iwan si Lola basta. Hanggang sa yun na nga, dumating na rin yung isang nurse para tignan siya. Pagkatapos siyang i-check ng nurse, sinabi nitong normal lang naman daw ang pagiging balisa ng mga pasyenteng may demensya, lalo't kapag disoras na ng gabi. Habang nagsasalita yung nurse, nakatingin lang ako kay Lola. Napansin kong hindi siya sa amin nakatingin. Tulad nung una kung saan-saan ito nakatingin. Bandang 2:00, nagising si Kuya kasi naiihi. Tinuro ko pa sa kanya kung saan banda yung CR dahil nasa labas pa yon at nasa dulo ng hallway. Nag-CR na din ako nun, kaya sabay din kaming bumalik. Nung pabalik na kami, napansin ko na may anino sa salamin ng bintana ang nakasunod sa amin. As in nasa likod lang namin. Hindi ko alam kung nakita din ba yun ng kuya ko, pero napansin ko kasi na bumilis yung lakad niya. Kaya naman nagmadali na rin ako nun. Ilang beses pa akong napatingin nun sa ibang salamin ng bintana, pinto, pero nandoon pa rin talaga yung anino. Nakasunod sa amin. Kaya mas lalo kong nagmadali nun. Pagdating namin sa kwarto ni Lola, gising na rin ang parents ko. Tahimik lang silang nakaupo nun at pareho silang nakatingin kay Lola. Si Lola naman, bigla na namang sinumpong at para na naman siyang nanginginig sa takot. Kaya naman tumawag na naman kami ng nurse. Binigyan na siya noon ng pampatulog. Sinabihan din kami na baka daw nabigla lang sa biglaan naming pagdalaw. Hindi naman daw kasi nagkakaganon si Lola. Na totoo din naman. Kasi hindi rin naman siya ganon noong huli pa naming dalaw na doon din kami natulog. Pero mukhang mas lumalala pa ang demensya ni Lola. Kaya simula din noon, hindi na namin inulit yung doon kami natulog lahat. Bago kami umalis kinabukasan, sinabi ng doktor na pabago-bago talaga ang asal ng pasyenteng may demensya at wag raw naming masyadong isipin ang mga nangyari nung gabing yon at okay lang daw si Lola. Pero ilang buwan lang din ang makalipas, ibinalita na lang sa amin na pumanaw na raw si Lola habang natutulog. Akala ko dito na natatapos ang lahat, pero para akong sinundan ng aninong nakita ko sa mga salamin ng hallway ng ospital. Minsan magigising na lang ako na may nakatayo sa paanan ko at hindi ko magawang maigalaw ang katawan ko. Nagtagal yung mga ganoong sleep paralysis ko hanggang sa tumungtong ako ng kolehiyo. Nahinto lang yon dahil mas naging active ako sa church noong mga panahon na to. Tawagin mo na lang akong Ronnie. Bale, naaksidente sa motor ang kuya ko noon kasama ang girlfriend niya. Malala ang tama sa katawan ng kapatid ko. Samantalang swerteng iilang sugat lang ang nakuha ng girlfriend niya. Kaya naman si kuya ang mas nagtagal noon sa ospital. Pagkatapos ng trabaho ko, dumaan ako para dalawin siya. Isinama ko na rin noon yung girlfriend ko para makilala niya. Okay naman, nakakausap naman namin ng matino si kuya. Pero kailangan din niyang magpahinga. Kaya hindi na din namin siya masyadong dinadaldal. Hinintay na rin namin doon si mama. Bandang 9:30, dumating na si mama para siya naman ang magbantay buong gabi. Ilang minuto na lang din kaming nagstay doon bago kami nagpaalam na uuwi na.
Pero imbes na dumiretso sa labasan, sabi ko sa girlfriend ko, libutin muna natin saglit. Hindi rin naman kami nagmamadali kasi noon. Tahimik na ang ibang bahagi ng ospital. Mas kakaunti na ang tao kumpara noong dumating kami ng hapon. Paminsan-minsan may nurse na naglalakad sa malayo. May ilang bantay na nakaupo sa hallway. Naglalakad kami noon. Nandun kami sa mas konti ang nakikita naming tao. Halatang luma na yung building. May ibang ilaw na mukhang malapit na ring mapundi. Hindi na din kami nagtagal doon. Bumalik na rin kami sa kung saan kami dapat lalabas. Hanggang sa may nadaanan kaming ward na talagang ipinagtaka ko. Kasi hindi ko yun nakita. O baka hindi ko lang din napansin nung hapon na dumating kami. Sinilip namin yon. Nagbabaka sakali pa din na may makita kaming, alam mo na. Akala namin nung una walang tao doon. Pero biglang may mahinang ubo kaming nadinig na nanggagaling doon sa loob ng ward. Nagulat pa nga kami at nagkatawanan pa kasi halatang kung ano-ano ang pumapasok sa isip namin. Nakita namin na gumalaw yung isang kurtina at may lumitaw na paa sa ilalim. At saka namin nadinig na may umubo ulit ng umubo. Lumayo kami agad doon. Baka kasi nakakahawa pala yung sakit nun. Mahawa pa kami. Hanggang sa napansin na nga ng girlfriend ko yung isang sign sa pinto na natanggal na ang isang side sa pagkakadikit at ang nakalagay ay temporary close. Walang usap-usap kaming naglakad na papalayo doon. Bumaba at umalis na kami. Bumalik pa rin naman kami sa ospital para dalawin ang kuya ko. At na-confirm ko nga na talagang temporary closed yung ward na yon for renovation. Pero hindi pa nag-start yung renovations, kaya wala pang nagalaw sa loob. Kaya sigurado din ako na kaluluwang hindi pa matahimik yung nadinig naming lalaking umuubo-ubo doon sa loob ng ward na yon. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na maikli lang. Pero sana mabasa. Salamat. Hello, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Siri. Taga Nueva Ecija. And by the way, dati po akong INC. Pero naniniwala ako sa mga paranormal, pati ang pamilya ko. Hindi ko alam kung nakakatakot ba tong kwento ko o nakakaiyak. Basta share ko na lang din. June 2020, kasagsagan ng COVID nang mamatay si inang at ang tito ko. Bale hindi naman sabay, may pagitan sila ng ilang araw. Nang ilibing si inang, hindi sinasadyang nasagi yung kabaong niya sa isang nicho. Kasi public cemetery lang siya ililibing. So karaniwan na dito sa atin ang patong-patong na nicho. Nung nasagi po yun, may isang matanda na nagsabi na may gustong isunod yung lola namin. Or in short, may mamamatay ulit na isa sa pamilya. After ilibing, hindi po agad naisoli yung mga gamit sa lamay ni inang, gaya ng tent, upuan at lamesa. May isang kapitbahay na nagsabi sa amin na dapat daw agad na isinasauli yung mga gamit na yon. Kasi parang may inaantay pa raw kaming susunod na mamamatay. Sa part na yon, isinawalang bahala ko lang. Kasi first time kong narinig yung ganoong pamahiin. After a day, hindi pa rin yun na isusuli. At noong araw na yon, biglang inatake ng high blood si tito namin na sinabayan pa ng heat stroke. Kasi sobrang init nun. Galing po siya nun sa palengke bago yun mangyari. At pagdating niya dito, binasa niya po ng tubig yung batok niya. Kasi sobrang init nga raw po ng pakiramdam niya. Tapos dumiretso na siya sa kwarto nila ni tita. Nung time na yon, nagsasabi na si tito na parang nag-uulap yung paningin niya. At parang hindi raw siya makagalaw. Hanggang sa nangisay na lang bigla si tito. Isinugod po siya agad sa pinakamalapit na ospital dito. Pero dahil nga COVID era noon, ang daming hinihingi sa kanila.
Alam niyo yung tipong agaw buhay na yung tao, hinahanapan pa ng vaccine at ng kung ano-ano pa. Wala din pong available na ambulansya noon. Hanggang sa nag-violet na lang si Tito. Ni hindi man lang siya inasikaso sa ospital. Hanggang sa ayun na nga, binawian na lang ng buhay si Tito sa labas ng ospital. Ang saklap lang talaga, Sir Kira. Kung inasikaso lang sana ng mga doktor ang tito ko, malaki ang tsansa na buhay pa sana siya ngayon. Fast forward po. Nung nandito na po ang labi ni Tito sa amin, ay isa ako sa nagpresenta na maglamay. Kasama ko yung isa kong lola at tita ko, pati na yung asawa niya. Around 12 a.m., wala na pong mga tao nun, kundi kami na lang ng mga bantay. Bali yung ginagawa namin noon para pampawala ng antok nagbabaraha. So yung pwesto kasi namin noon nasa tapat kami ng pinto, malapit sa kabaong ni Tito. Then yung pwesto ko nakatapat sa isang bahay ng lola ko na wala nang nakatira at parang parking area na lang din namin siya. Habang nagbabaraha kami, biglang lumamig yung paligid. Yung tipong parang naka-aircon ka. Tapos bigla naming narinig na tumunog yung gitara ng pinsan ko na palaging ginagamit din ni Tito. Kaya naman po nagkatinginan kaming mga naglalamay. Nagkatanungan kami kung nadidinig ba naming lahat yun. Tumango-tango naman kami. At nung time na napatingin ako sa parking area namin, may biglang dumaan. As in mabilis lang. Pero nakita ko yung figure niya. Nakabarong siya. Medyo pakuba. Yun bang typical na suot kapag namatay? Pero kasi pagdating sa part ng ulo, medyo malabo na siya. As in hindi ko na maaninag yung muka. Parang may plastic labo. Parang ganun siya. Napatulala ako nun. Dumiretso po yung nakita ko na yun sa likod ng bahay nila Tito. So ako naman, tumayo ako. Tinignan ko. Pero pagtingin ko doon sa gilid ng bahay nila Tito, walang tao. Talagang nagtayuan ang balahibo ko nun. First time ko pong makakita ng ganun. Pero base sa figure niya, may idea na ako kung sino yun. Yun yung asawa ng ninang ko na taon na rin pong namatay. Si ama kung tawagin namin. Hindi ko na lang sinabi yun sa mga kasama ko. Pero nagpaumaga na talaga ako nun bago ko umuwi sa amin. Kasi natakot din ako nun, Sir Kira. Kinaumagahan, nasa labas na ako nun, nagkakape. Nang mapatingin ako sa bintana ng second floor ng bahay ng isa ko pang tito. Sir Kira, nakita ko ulit yung kaluluwa ni Tito. Nakatingin siya sa akin. Yung itsura niya, malungkot. Tapos kumurap lang ako, bigla na siyang nawala. Maraming beses siyang nagpakita sa akin nung time na yon. Umiiyak siya. Kasi siguro hindi pa siya handa at biglaan nga ang pagkamatay niya. Pagkatapos ng libing niya, hindi po agad nakatawid sa kabilang buhay ang kaluluwa niya. Kasi nagstay pa siya dito sa bahay ni Lola. Nakikita ko po siya at pati na ni Lola. Inabot din po ng 40 days bago siya tuluyang hindi na nagpakita sa amin. Sa 40 days niya, nakita ko po sila ni Inang, si Ama at si Tito. Pero sa panaginip ko na lang po yun. Nagpapaalam sila sa akin. At ayun, simula nun, natahimik na rin si Tito. Siguro natanggap niya na rin na yun talaga ang kapalaran niya. Pero ang ipinagtataka ko lang din talaga, bakit kaya nagpakita sa akin si Ama nung time na yon? Sinusundo niya kaya si Tito nun? Anyways, nagpakita din po pala si Inang nung gabing yon. Pero hindi sa akin, kundi sa bunsong anak ni Inang. Posible kayang sinusundo nila si Tito? Tsaka isa pa pala, hindi ko alam kung open ba ang third eye ko. Kasi hindi naman ako totally palaging nakakakita. Pero mostly, nakakaramdam po ako. Yun lang po, Sir Kira. Pasensya na kung hindi gaanong nakakatakot. Pero sa susunod po,
Share ko po yung mga stories na kwento o experience nila lola at lolo. Pati na rin yung mga experience ko sa mga ospital na napuntahan ko na. At sa ibang mga lugar pa. Thank you po ulit. Yo, Kirara, kumusta? Kumusta kayo? Medyo natagalan na naman tayo. Pero eto na, wala nang paligoy-ligoy pa. Shoutout na po tayo. Kukuha po tayo ng shoutout sa upload natin nung nakaraan na may title na Pista sa Purok 5. At medyo marami, 110 comments pala kayo dito, no? Siguro hatiin na lang natin. Tapos sa susunod, yung kalahati siguro nito sa next upload naman. Don't worry, hindi na to kasing tagal ng upload natin ngayon. So, siguro ano na lang tayo ngayon, banggit pangalan na lang muna tayo para mabilis. Para hindi rin masyadong mahaba yung shoutout time natin. So, let's go. Shoutout po kay Junichi Shoyo, Jans Brusola, Mark Philip Geverhuan o Heverhuan, kay Just Me Day, Rose Salcedo, Bella Mo on 30, Eriza Miguel, Ma'am Shinamay Ekalne, kay Julian Gallardo Manlangit Julie, kay T-Shucks na magsasend daw ng story soon. Siya daw ay daughter ng isang laicized exorcist Catholic priest. Uy, sige ma'am, very exciting yan. Otisol Neder Whitey, kay Kagome ng QC, Rio Alipon, Rayan Galoy, Boss Grayson, kay Carla 1997, Barrio Studios, Chris Colayo, Lord Seshumaru, sayang haba ng mga comment nyo rito, Mimay 81020, shoutout po, Boy Happy 3570. So napapansin ko parang ang daming hate comments dito sa story na to, no? Hindi ko alam kung anong problema sa story ni sender, no? Pero yeah, experience niya yan, no? So sa bagay, gano'n naman talaga. Hindi natin masasabing totoo ang isang bagay hanggat hindi natin na-experience. Well, ganun din naman ako dati. Anyways, Grow the Pan, Ma'am Florita Peros, shoutout daw sa mga anak niya sa Cavite, sila Andrea, April Joy, Abby at Alaysa Nicole Salvador. Palagi daw silang nakikinig. Maraming salamat po. Lenny Balahon, Sofia Kayla Filipina. Uy, ang ganda naman ng name. Boss 60 Minute Man, JCB 3883. Nagising daw siya sa pa-shoutout. Pwede pahina, lol. Totoo ba? Parang para-paraho lang naman. Turbo Ranger, Renz Patrick. Ano to? GMK Akesu Official. Tama ba yun? O GM Kakesu Official. Pili ka na lang, boss. BL Sabab, J2E. Galit na galit si boss. Ganun, boss. Ito naman, oh. Enjoy lang tayo. Ven2 Tibin. Kay Boss Ed Mori. Yes, thank you po. Kay Boss Bobby ang Sueco. Dory Clitar. From North Caloocan daw si Joven at sa girlfriend niyang si Dina. Si Mr. Coles, si Ana Carpio. Thank you po, salamat po. Berna Lucia. Kay Miss Yumi 16. Kay Marge B, shoutout daw kay Marge B ng Abu Dhabi, The Boring Writers, sa pinsan kong si Eboy, Kat at kay Beshi Ariela M. Joshua Rodeo, thank you po. Shane Ann Tolentino, na listener daw since 2023, tumigil for a year, nakaramdam ng di maganda dahil nakaka-attract daw. Ako, ganun na lang, no, kapag nararamdaman nyo pag nakakaramdam na kayo ng hindi maganda, alam nyo na, stop muna, nandito lang naman ako eh. Shoutout din kay Bernadette Valdez. I love your voice and Sir Neb. Listening from Hong Kong. Shoutout po ulit sa mga Kirara at sa mga listeners na OFW. Ingat po tayo palagi dyan. Yung iba hindi ko halos mabasa yung pangalan, no? Pasensya na kayo. Heart ko na lang. Joanne Mori. Sheila Datu Imam. Na sabi niya maganda daw yung boses natin pero kailangan pa ng konting improvement sa audio quality. Yes, sinusubukan ko po yan. Nagpapatulong ako sa master natin. Sana marating din natin yung perfect form ng ng ating audio. Thank you po sa suggestion and maraming salamat po sa pakikinig. Sa pagtsatsaga na makinig kahit ganito pa lang yung quality ng audio natin. Sino pa? Hair ni Red. Shoutout po. Boss Jeffrey de Guzman, oh. Vincent Reyes from Cavite. Shaira Z2G. Norwin Burgos.
Bridget Manalak, Chidori Rasengan na fiction daw. Aray mo. Boss Jundel, sa Shumaru. And lastly, si Toti Nobel. Shoutout mo ko kung ayaw mong sipsipin kita. Bastos naman ito, huwag ka nga rito. Well anyway, sa susunod naman po mga kirara, sana po na-enjoy nyo yung mga stories natin ngayon. And shoutout din po sa mga story senders natin na sina Siri, Nads, Sora at si Boss Ronnie. At saka sa isa pa nating sender na ayaw magpapangalan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-share ng mga stories ninyo. Sana po nabigyan ko ng hustisya yung mga kwento. At sa susunod po muli. At bago tayo magtapos, kung birthday mo ngayon, happy birthday sa'yo. Nawa ay ma-enjoy mo ang araw na to. Magpahinga ka, mag-enjoy ka, i-celebrate mo ang kapanganakan mo. Dahil bago ka nabuo, milyon kayong naglaban para makapasok dyan sa eggcell ng nanay mo. Kaya wag mong sasabihin hindi ka espesyal, okay? Happy birthday sa'yo. And congratulations din sa lahat ng may mga isineselebrate ngayon. Na good luck naman sa may mga inaabangan. So yun lang Muli maraming salamat kay Rara. Karinigan po ulit tayo.